Umamin na! DOJ, please! Maliwanag pa sa sikat ng araw sa sariling bibig na ni Gonggong na siya ang mastermind. May DDS siya, noong mayor pa rin siya, hanggang sa naging presidente, pinalat niya sa buong Pilipinas. Sana man lang makasuhan at makulong ang mahabang buhay ang mag-aamang to. 10 na mga anak na leksyon. Talaga dapat mabigyan ng leksyon itong mga taong to. So, nagpapakita naman sila ng mukha nila eh. Dapat sila makasuhan talaga para matuto sila. Magkaroon din yung freedom of speech. Pero sobra na, hindi naman tama yata yun. Magkaroon naman sila ng ano sa sarili nila. Kung halimbawa, itong nangyari ngayon sa ating bansa, diba? Lahat ginagawa ni PBB ang kanyang magagawa. Pero ang dami nilang mga binabato. Nakisura ang ginagawa, gustay, ganito, ganyan-ganyan. Pag sa pamilya nung yun nangyari yan, ewan ko lang, PBBM, tulungan mo kami, magmamakaawa kayo sa kanya. Wag naman mangyari sa pamilya ninyo. Kayong mga bumabatikos, nang wawalang sa Pangulo natin. Pag nangyari sa pamilya ninyo yan, ewan ko lang. Magmamakaawa kayo. Kaya wala kayong mga ano eh. Dapat pagkaisa na lang tayo para umunlad ang ating bansa. Walang Pangulo. Lahat ang magagawa ginawa niya para umunlad ang ating bansa. Eh paano na itong susunod ng magiging Pangulo ko? Anong magiging ano niya? Kaya buti pa sana BBM forever na lang. Tama. Siya na lang ang ating Pangulo, wala nang iba. Kasi naging maayos, magandang nakakatakot kung sino pa ito darating na Pangulo. Kung anong kanilang gagawin. Kawawa ang ating bansa, kawawa ang mamamayang Pilipino sa totoo lang. Ang mga henerasyon, mga bata-bata na sumusulpot ngayon, sila ang magdadanas ng hirap pag ang naging Pangulo na susunod, walang hiya. Nakagaya ng mga Dutae, wala na, kawawang ating bansa. Katotoo lang. Yan, Dutae na yan, nakakasuka talaga. Wala akong pakailam kung may Duterte dito, wala akong pakailam. Katotoo lang, sobra na. Sobrang pababalihuran ninyo sa Pangulo. Below the belt na kayo, tama na. Nakaka-high blood. Sa totoo lang, nai-stress ako lagi pag nakakabasa ako ng ano. Kaya nga pare, hindi ko pinapanood, pero nakikita ko pa rin eh. Dapat natin nalaman ko talaga ng Buti nga ngayon, nandito ako. Ayun, na-express ko na naman yung galit ko, gigil ko sa mga Duterte na yan. Kampo ng demonyo ang mga Duterte na yan. Silang mag-aamang. O isipin mo si Baste, pag nanalo daw, pupulbusin niya Ilocos. Try niya! Pulbusin niya Ilocos. Ano mangyayari sa kanya? Sa tingin niyo po ba pag tumakbo siya sa Paano sila mananalo niya? Naku, Wala nang hukayin mo Sara. Halika rito Sara ngayon, hukayin mo si Apo na kayo. Halika rito ngayon. Ikaw ay ililibing na. Ikaw ililibing namin na buhay. Pugutan mo si PBBM. Unang-una ka mapupugutan ng leeg. Laking Mindanao to. Hindi kita atrasan, kahit hindi kita kinikilalang BP ng Pilipinas. Dahil wala kang silbi, nabudol mo lang kami. Kung di kay BBM, di ka namin iboboto. Kaya ang Marcos mulat sa pool kilala. Kayo, kabuti kayo. Kaya sasabihin mo, kay nanalo si BBM dahil sa inyo? No way. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Makakahiya kayo. Hindi tama yung ginagawa nyo. Kaya kayo mga Dutae. Duterte nga talaga eh. Dutae. O umamin na ang pinakapinuno ninyo. Umamin na. DOJ, please. Maliwanag pa sa sikat ng araw sa sariling bibig na ni Gonggong na siya ang mastermind. May DDS siya, noong mayor pa rin siya, hanggang sa naging presidente, pinalat niya sa buong Pilipinas. Sana man lang makasuhan at makulong ang mahabang buhay ang mag-aamang to. 10 na mga DDS squad na yan. Makulong sila habang buhay. Kulang pa yun sa parusa, sa libu-libong pinatay nila nung panahon mo, Dutae. Kulang pa yan, pagkakulong nyo habang buhay, kulang pa yan. Sobra na, di na tama. Nakakaiyak ba na, nakakainis. Pakita mo libu-libong namatay, sabi ng laban, o yung pala, trigger nila yung mga biktima nila para sasabihin lumaban, o babarilin. Tapos si Espinosa ba yun? Nasa kulungan, namatay.
Anong laban nun? Tatay. Ang tatay niya, anong laban nun? Sasabihin na may warrant of arrest. Nasa loob ng kulungan na nga, nakadetain na nga, warrant of arrest pa rin. Nanlaban Mga naman, nanlaban kay mga kapulisan noong panahon ni Duterte, kung ay mga pop. Mga mamamatay tao, yung mga pulis noon panahon ni Duterte, sa totoo lang. Mga mamamatay tao. Parang pareho kay ni Duterte. Yan, tae na yan. Mamamatay tao talaga yung kultong kriminal. Sabi nila Tumahimik ang bansa. Ha? Marami silang napatay. Tignan mo nga yung drug unwar. O bakit ngayon si PBBM? Ang lalaki, mga nasasabat nila mga shabu. May namamatay ba? Wala. Di walang baril na nagaganap. Hindi ba? Ikumpara mo nung panahon ni Duterte, araw-araw ilang tao namamatay. Paggising mo pa lang na umaga, nandiyan na sa nakalantad, mga cover ng dyaryo, mayroong karatula na huwag gayahin to, kesyo ganyan-ganyan. Araw-araw yun. Ayun ba natahimik? Lumaban daw. Diyos ko, yun ang pinapalabas nila. Kaya tama naman si Risa. Saludo ako sa iyo, Risa, kahit galit ako sa iyo sa lang. Galit ako sa iyo, Risa, sa pang-aano mo kay PBBM, sa mga Marcos. Pero saludo ako sa iyo ngayon sa ginawa mo sa Senado. Namumukod tangi kang lumaban. Pagpatuloy mo yan para mawala yung galit namin sa iyo. Kami mga loyalista. Huwag mo nang batikusin ang Marcos para hindi tayo magkaaway. Pagpatuloy mo yung maganda mong inumpisahan. Tama lang yun. O, di napaamin si Dutae. Na-trigger niya eh. Kaya bumuka ng bumuka yung bibig. O, tingnan mo si Bato ngayon. Joke lang daw yun. Joke. Nag-outtaking siya. Naka-record lahat yun. Paano joke yun? Joke-jokein mo. Bumbunan mong kalbo, Bato. Under oath yun, under oath. Magagamit sa ano yun, sa investigasyon. Magagamit lahat yun. O, ICC, pasok na. Please, PBBM, papasukin mo ng ICC na matapos na itong mga tutain na to. Sobra na eh. Para manahimik ng ating bansa. Sila ang panggulo. Buti pa mga kakamping. Mami, may nag-comment sa nakita nila, maganda. Ay, wala kami bayad! Ayun, nag-comment, binayaran daw. Wala kami bayad! Ayun o. Voluntary kami! Nising Kuntuling. Since 1986. Ay, 1,000 daw kada hindi ulo. kami umasa sa Marcos. Eto, nandito kami sa libingan ng Bayani. Andito mga staff ng Marcos. Since 1986, lumalaban na kami. Pero nising Kuntuling, hindi kami umasa sa Marcos. Totoo yan, wala kaming bayad. Sariling bulsa namin ang aming dinudukot. Wala kami, hindi kami bayaran. Mga loyalista, diyan mo makikita kung paano maging loyal sa mga Marcos. Diyan nakita namin kung paano kabait si Apo Lakay, ang mga Marcos. Nay, sabi nila, dahil daw kay Duterte kaya nakiabing si Apo Lakay sa libingan. Karapat dapat lang ilibing dito si Apo Lakay. Unang-una, naging military siya, nagtanggol sa ating bansa. Talagang totoong hero siya. Kaya karapat dapat lang. Alam mo, ginamit lang ni Duterte ito para manalo siya. Siyempre, tayo mga loyalista, kami mga loyalista, pag gusto namin ilibing dito, siyempre, boboto siya. Pero hindi ko siya binoto, sa totoo lang. Miriam ako eh. Pero iginalang pa rin namin siya. Sinuportahan ko siya, nakikipag-away ako dyan sa liwasa, dyan sa may Mindiola. Sa mga litis na mga kabataan noon, dahil pinaano siya. Tapos ganito gagawin niya, wawalang hiyain niya si BBM. Hindi namin siya winalangiya, hindi namin siya binastos. Ginalang namin siya, sinuportahan. Tapos ito gaganti niya. Ngayon po sinabi niya yung sinabi niya. Ay wala na utak ni Duterte. Pag ganyan-ganyan na yan eh. O paro sila mag-aama. Sasabihin ngayon, mamaya iba na naman. Kaya wala, si Sara, may diferensya na sa utak yan eh. Dapat pumunta ka na sa mental, Sara. Dapat ka sa mental. Hindi ka talaga karapat dapat na maging VP ng Pilipinas. Useless ka. Bawat sa kung naasan ka nandun sa kasiyahan. Tapos, kayo mga DD shit, babatikusin nyo si PBBM.